magbigay. At pwede dako na po sa pinakamalagang parte nating balagawain ng balang salita ng ating mahal na Panginoon. Ito po idadalhin po na ating beloved ordained preacher, Nilo Miranda. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal, at tayo po'y manalangin. Let us pray. Hallelujah. Dear Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, and to the leading prayer of our dearly beloved Honorable Pastor Wildis Almeida, once again we thank you so much, oh God, how great thy love, how faithful thy love to thy children, oh God. Thank you so much for all the things that you have done, for all the things that you are doing, and for all the things that you are going to do. Thank you so much for the great salvation you bestow upon us, oh God, even though we are not worthy, but because of your grace and your love, we've been blessed and saved. Thank you so much, oh God, for moving in our midst, for your holy presence. Once again, we ask you to please forgive our shortcomings, our weakness, our sins, our transgression, and cleanse us, O God. And we ask you, Lord, to anoint thy word and bless thy word and open their mind understanding, even the new ones, and bind the power of darkness, unbelief and doubt, cast out from us in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Isa pong malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Una't higit sa lahat, ang pinakamataas na pupuri, paglulanhati, pagdedekila at pagsamba ay tanging sa ating napakabait na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. At tayo po'y nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wildis Almeida, the end-time prophet of our loving God, at sa kanyang buong sangbahayan, beloved children, grandchildren, great-grandchildren, children-in-law, at gayon din po sa patuloy nating inaalala ang mga gintong aral at turo ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. O kanatong tanan, mayong hapon, palapakan natong Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sa ating mga webcast viewers, magtagalog po tayo, mga minamahal, sapagkat napakarami nating viewers. Amen. At yung pong ating gawain, ito po pinapanood sa iba't ibang bansa. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin nating dakilang Diyos, mga minamahal, bago pong lahat na tayo nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Talagang ako po'y overwhelmed sa ating bahay-sambahan. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Parang panaginip lamang. Amen. Ngayon, totoo, meron na tayong bahay-sambahan. Palapakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Alam natin na hindi naman po kadali, mga minamahal, magtayo ng bahay-sambahan dapagat napakalaking gastos. Amen. Lalo tayong pinagpala, binigyan tayo ng lupa dito. Ngayon, meron na mga executive subdivision dyan. Napakamahal na ng lupa ngayon. Pinaintulot ng Diyos, binigyan muna tayo ng lupa bago mabenta yung mga lupa diyan. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya talaga pong napakaganda ng ating bahay-sambahan. Amen. Amen. Habang iniikot ko po, mga minamahal, talagang ako'y tuwang-tuwa. Amen. Na bagamat ng church anniversary, talagang ako'y umiyak dahil namimiss ko po kang gawain. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ayon, salamat sa mabait na Diyos. Maminamahal, talaga napakaganda ng ating bahay-sambahan. At ito po ay bunga ng panalangin ng ating beloved parents in the Lord. Amen. At sa inyong suporta, sa inyong pagbibigay, ito po ang resulta. Palapakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. At bagamat hindi pa man talagang tapos, medyo malikabok pa yung inyong kinatatayuan, pero hinay-hinay. Amen. Mapatiles natin ito ng maayos. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, ako po ay galing sa dako ng Australia. Salamat sa Diyos, mga minamahal, na naka 3 months na naman ako. Mga minamahal, na ako'y nakabalik na naman. Alam niyo po, mga minamahal, gusto ko lang pasalamatan ng mahal na Panginoon sapagkat itong aking pagbalik, itong last na aking pagbalik sa Australia, mga minamahal, alam ko po na mahina talaga yung aking physical na pangangatawan dahil dito pa lang talagang nagsuffer na ako ng palpitation of the heart at nagmanas na ako. Ibig sabihin, terminal na yon. Talagang inisip ko, baka kukunin na ako ng mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat kahit anong gawin ko, hindi na ako makaakyat ng maayos dito sa aming bahay. Yung bahay namin, mga 6 by 6 meters siguro, pero pag pumunta ako ng CR, pag bumalik ako, mga minamahal, hindi na ako makalos makahinga.
At hindi na ako natulog ng almost ilang linggo. Nakaupo na lang ako mga kapatid. Kaya nung matanggap ko yung aking visa mapuntang Australia, medyo nagdadalawang isip ba, mga minamahal. Pero alam niyo po mga kapatid, alam ko po na mahina talaga yung katawan ko, sobrang hina dahil talagang nung mga nakaraang mga krusada, nabasa kami sa ulan, inuubo ako. Pagkatapos, kursada sa Palonpon, kursada sa may Padre Burgos, kursada sa may St. Bernard. Talagang masama yung pakiramdam ko. Nung matanggap ko yung visa galing papuntahin kami ng Australia, naalala ko yung kasama kong preacher dito noon na siya'y Cebuano, ako Kapampangan. So ang role ko, maglaban ang damit niya. Sabi ng beloved Mama Dear, samahan mo siya, anak, doon ka, ipaglaban mo ng damit. So yung ating beloved ordained preacher na aking kasama, kung tagalaban ng damit niya, dahil hindi siya makapaglaba. Pero mga minamahal, sabi niya sa akin, Brother Neil, sabi niya, kahit magalit ang Diyos, uuwi ako sa Manila. Sabi ko, Brad, Cebuano ka, kailangan ka rito. Amen. Hindi pa kami makaintindi ng Bisaya ng maayos, hindi pa kami makapagsalita. Sabi ko, yung mga kapatiran natin noon, puros mga Cebuano pa, ibig sabihin, hindi pa masyadong 30 years ago, puro Cebuano pa dito. Amen. So sabi niya, hindi ba Daniel, kahit magalit ang Diyos, uuwi ako. Yun ang word na binitawan niya sa akin at umalis siya. Pagpunta niya ng Manila, mga minamahal, hindi na pagdating niya sa kanilang bahay, hindi na siya nakadalo ng gawain. Bumalik yung kanyang karamdaman at kinuha siya ng mahal na Panginoon. Hindi na siya nakadalo ng gawain. So mga minamahal, ang Diyos, mga minamahal, hindi natin pwedeng pagdamutan, evarisimen. Sapagkat ang buhay natin galing sa Diyos, evarisimen. Kaya nung time na yon, gusto ko rin umuwi ng Manila at pauwiin talaga ako ng Manila. So mga minamahal, nung gabing yon, dalawang sister ang nanaginip, lumapit sa akin. Sabi niya, Brother Neil, napanaginipan ka namin, nasa loob ka ng ataol. Hindi pa nakatapos ng pagsasalita, lumapit na naman yung isang sister. Sabi, Brother Neil, nanaginip ako gabi, nasa loob ka ng ataol. So sabi ko, hindi kalooban siguro ng mahal na Panginoon na tayo umuwi sa Manila. Amen. Dahil ang dream noon, after ng crusade 1991, more than 70 ang nandito na mga workers. Meron na silang ticket pabalik ng Maynila sa Sugbo, yung William Lines pa noon. May mga ticket na sila, babalik na sila ng Manila. Na naginip ang isang sister. Sabi niya, Malapastor, na naginip ako, ang barko lumubog, sinasakyan ng mga workers. Sabi ng Malapastor, ayaw ng Malapanginoon iwanan ng Cebu. Walang uuwi. Sabi ng Malapastor, manatili kayo sa Cebu. Abarasi, praise the Lord. So mga minamahal, ibig sabihin, mahal ng Diyos ang mga Cebuano. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Mahal ng Diyos ang lugar na ito at maraming kaluluwa ang ililigtas ng mahal na Panginoon. Abarasi, amen. So year 1991, walang-wala, zero balance. Mga kapatid, ang ating sasakyan isang Cimarron. Yung Cimarron na uso yung mga Cimarron dito, yung ating service. Yun ang pang-service namin, paghakot ng first batch pupuntang Cebu Coliseum. Yun ang ginagamit mga minamahal, paghakot sa amin, maging sa mga Bible studies. So talagang nabugbog ng maayos. So sabi ko nga, yung Cimarron na yun, tinalian namin ng lubid sa chances. Dinali namin napakalaking lubid dahil hindi na nakadugtong, wala lang welding. Kapag lumiko ka mga minamahal, magpaugat ba? Mukuyog ang body, mga minamahal, murag malabay mi sa daplin. Muangat ba? Mga minamahal, Cimarron yung ating service noon. Mga minamahal, nagbabayad tayo ng 100,000 sa Sibukol sa radio, sa TV9, DYKC. Every service sa Cebu Coliseum, 10,000. Naawa yung may manager ng manager ng Cebu Coliseum dahil napakakunti ng kapatiran.
nagbabayad tayo ng 10,000 per use. Sabi niya sa akin, Brother Nel, doon na lang kayo ilibre ko na lang kayo ng Friday. Pero huwag kayo gagamit ng ilaw. Sabi niya, doon kayo sa stage. Yung stage, ganito lang yung stage ng Cebu Coliseum. Malaki pa ito. Napakaliit ng stage ng Cebu Coliseum. Doon kayo sa stage, meron kayong ilang ilaw doon. Doon na lang kayo, wala kayong bayad. Dahil kukunti pa lang ang kapatiran. Amen. Pero ngayon, binigyan tayo napakagandang bahay-sambahan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng masaya magsabi ng praise the Lord. Hallelujah. Itong bahay-sambahan na ito ay para sa inyo. Amen. Ang sambahan ito para sa inyong mga anak, para sa inyong mga apo. Amen. At magtatayo pa tayo ng maraming bahay-sambahan. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya mga minamahal, pinagpala po tayo ng mabait na Diyos. Sabi ko nga, hindi basta-basta magtayo ng bahay-sambahan dahil pandemic. Amen. Yung pandemic noon, mga minamahal, pinalayas pa tayo sa may Tabunok. Wala tayong, hindi namin alam kung saan kami hahanap ng venue. Yung ating nakita, yung biyasong katabi natin, yung piggery, at saka yung poultry ng manok, talagang napakabaho. Amen. Napakaraming langaw. Pero kahabagan ng Diyos, mga minamahal, during ating pananambahan doon, nire-rebuke namin yung hangin papunta doon, huwag pupunta sa atin, kaya kung pupunta sa atin talaga napakabaho. Pero sa kahabagan ng Diyos, I remember almost 1 year yung hangin papunta roon pagdating ng gawain. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Amen? So during that time, mga minamahal, sabi ko kailangan 1 year time makalipat tayo, makagawa tayo ng bahay-sambahan kahit temporary, yung bahay ng mga workers. Kabagan ng Diyos, mga minamahal, hindi natin alam saan ang galing yung financial. Amen. Tuloy-tuloy mga minamahal, ngayon nandito na, pinagpala na kayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So purihin ang mahal na Panginoon. So mga minamahal, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Mga minamahal, kagabi nanalangin ako, mahal na Panginoon, ano kayang i-preach ko? Mga minamahal, naginip ako, sabi ng mahal ang aking pinipreach, the fear of the Lord. Habang ako'y nangangaral sa panaginip ko, ipinapangaral ko yung pagkatakot sa Diyos. The fear of the Lord. Everybody say, praise the Lord. So ating pong bagbuksan ng ating banal na kasulatan. The fear of the Lord, mga minamahal, ang pagkatakot sa Diyos ay isang bagay na napaka-importante sa ating mga Kristiyano. Amen. Ang pagkatakot sa Diyos, kagaya ng pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya nanggagaling sa pagkikinig ng salita ng Diyos. The same, the fear of the Lord came by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Sabi ng Bible, the children of Israel were told to gather every 7 years. We're told to gather, mga minamahal, and to hear and listen to the word. The purpose, to learn to fear the Lord. Ang mga anak ni Israel, na sila'y nagtitipon every 7 years at sila'y nakikinig at nagbabasa ng salita ng Diyos, ang layunin upang magkaroon sila ng takot sa Diyos. Ang takot sa Diyos ay nanggagaling sa pagkikinig sa Kanyang salita. Abang nakikinig ka at nagbabasa ka ng salita ng Diyos, binabasa mo ang Biblia, tumutubo ang iyong takot sa mahal na Panginoon. Merong klaseng 4 na takot sa Biblia. There are 4 categories of fear in the Bible. Itong tinatawag na demonic fear. Meron tinatawag na minamahal na fear for yung tinatawag na fear of man, pagkatakot sa tao. O yung tinatawag mga minamahal, normal fear of danger. Of danger mga minamahal in the physical realm. Tatakot ka minsan. At meron tinatawag na holy fear, mga minamahal, in the tinatawag na spiritual realm. Itong holy fear, ito yung tinatawag na pagkatakot sa Diyos. Napaka-importante ang bawat Kristiyano magkaroon ng takot sa Diyos. Ang takot sa Diyos, you cannot please God without fear of the Lord, you cannot please God.
Pag wala kang takot sa Diyos, hindi mo mapalugdan ng Diyos. Amen. Pag meron kang takot sa Diyos, mapalugdan mo ang Diyos. Pag meron kang takot sa Diyos, mga minamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, ating pag-aralan, the importance of the fear of the Lord, the characteristic of the fear of the Lord, and their affliction, mga minamahal, their affliction, mga minamahal, for our lives. Ano bang implikasyon ng pagkatakot sa Diyos sa buhay natin? Bakit importante magkaroon tayo ng takot sa Diyos? At bakit, mga minamahal, napaka-importante nito? Mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, the fear of the Lord enable us to obey God. Amen. Even in the times of, even in the most difficult times in our lives. Pag meron tayong takot sa Diyos, the fear of the Lord, mga minamahal, enable, mga minamahal, to us to obey God's words. Even in the most difficult times in our life. Just as in the time of Abraham, when God asked, mga minamahal, to offer his son, pay back to God as a living, to offer unto the Lord. So si Abraham, hindi siya na nagdalawang isip, kahit mabigat ang iniling ng Panginoon, mga minamahal, sa kanya na i-offer yung kanyang anak, in-offer ni Abraham. Ulitin ko, the fear of the Lord enable us to obey God's word, even in the most difficult times in our lives. Gagawin mo ang kalooban ng Diyos dahil meron kang takot sa Kanya. Amen. Gagawin mo ang kalooban ng Diyos dahil meron kang takot sa Kanya. So ang pagkatakot natin sa Diyos, ito ay importante sa buhay ng bawat isa atin. The fear of the Lord, mga minamahal, means say no to sin. Amen. Say no to temptation. Say no to fornication. Say no to adultery. Say no, mga minamahal, to grievous, tinatawag na sins. Pag meron kang takot sa Diyos, say no. Move to us to say no to sin. Ayaw mo ng kasalanan dahil meron kang takot sa Diyos. Amen. Kaya mapalad yung taong merong takot sa Diyos. Only those who fear Him. Only those who tremble at His word, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, shall, tinatawag na, receive the tender mercy of God. Everybody, amen. Everybody shout, praise the Lord. Nung pagbalik ko ng Singapore, ng Australia, this last, umuwi ako rito kasi, mga minamahal, naalala ko yun, mag-November. 1 month na akong inuubo. Hindi ako makatulog. Pero sabi ko, balik. Pagdating ko ng Singapore, mga minamahal, pag nagmanas yung buong katawan ko, sa aeroplano pa. Pagbaba ko ng airport ng Singapore, hindi na ako makalakad. Talagang parang sasabog yung dibdib ko. Sabi ng beloved sweetheart ko, i-wheelchair kita. Sabi ko, wag. Kumain ka, sabi ko, hindi ako makakain dahil almost 1 month na akong walang maayos na kain. Talagang bumagsak yung katawan ko. Pagkatapos doon sa airport ng Singapore, naiga na lang ako, mga minamahal. Naiga ako, kung sabi ko, kung babalik ako ng Cebu, baka malalong magalit ang mahal na Panginoon. Amen. Pero kung hakbang ka, dahil gagawin mo ang kalooban ng Diyos, mayroong magagawa ang Diyos. Amen. By the grace of God, mga minamahal, sabi ko, tuloy. Kahit sabi, i-wheelchair kita, sabi ko, wag na. Dahan-dahan lang. Pero talagang sasabog yung dibdib ko, talagang nagmamanas kasi. Talagang nakausap ko isang doktora nating kapatiran sa Tarlac, sabi niya, terminal na yun. Pag nagmanas ka, sabi niya, terminal na yun. Ibig sabihin, ilang beses ka na nagmanas, sabi ko, hindi na mabilang. Nang nagmanas ako dito, mga minaman, nagpasting ako ng 3 days absolute. Pag 3 days absolute, umuwi ng maraming tubig. Hindi ako minum ng tubig, 3 days absolute, nag-preach pa ako, pagbiyahe pa ako papunta sa amin. Pauwi sa amin dahil pinawi ako ng aking mga kapatid. Dahil na-worried sila. Mga minamahal, sabi ko ilang beses na talagang yung manas, napakalaki ng mga paa ko. Hindi ako makahinga. Talagang parang sinisikip yung dibdib ko, mga minamahal. Sabi ko, ano kaya ito? Ano kayang gusto ng mahal na Panginoon? Kukunin na ba ako ng mahal na Panginoon? O
Sabi ko, mahal na Panginoon, napakarami ng gawain, napakakaunti kaming manggagawa. Amen. Iniisip ko yung gawain, hindi ko iniisip yung basta paano ang gawain. Amen. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nakakaalam. Sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, the fear of the Lord will prolong your life. Ever amen. Will prolong your life. Si Sikayas, mamamatay na si Sikayas, nanalangin sa Diyos, sabi niya, mahal na Panginoon, alalahanin mo kung ako'y lumakad na may takot sa harap mo. Umiyak si Sikayas, pagkatapos bumalik ang propeta ng Diyos. Sabi niya, Sikayas, nakita ng Diyos ang iyong mga luha, dagdagan ng Diyos ang iyong buhay ng another 15 years. Everybody say, praise the Lord. Amen. So si Sikayas, dinagdagan ang kanyang buhay. Sabi ko, mahal na Panginoon, baka pwedeng humingi ng extension. Amen. Alam ko mamamatay ako sa sakit na ito. Alam ko ikakamamatay ko na itong sakit na ito. Talagang ito yung sakit na dumaan sa buhay ko, napakabihirap. Sabi ko dahil hindi ako makaakyat, hindi ako makalakad ng 10 akbang. Pagkatapos yung pako napakalaki. Ang manas ko hanggang dito na. Hanggang mata. Sabi ko, mamamatay na siguro ako. Pero minamahal, napakabait ng Diyos. Amen. Amen. Kabagan ng mahal na Panginoon, ngayon, back to normal ang aking physical na katawan. Never shout, praise the Lord. Bakit back to normal? Nung papunta ako ng Australia, hindi ako magbubuhat ng gamit. Hindi ako magdadala kahit Bible, hindi ko na madala. Sunod-sunod na lang ako sa aking beloved wife, siya ang kargador. Siya nagbubuhat. Pero pagbalik namin, mga minamahal, nag-check-in baggage kami, overload yung aming baggage. Over ba capacity. Alam niyo po mga minamahal, yung hand carry namin, almost 40 kilos. 10 kilos dito, more than 10 kilos dito, more than 10 kilos dito, more than 10 kilos yung sa likod ko. So sabi ko, bordol mo, mga 40 kilos na itong aking binibitbit. Napakalayo pa ng aming lalakaran, mga minamahal. Amen. Nakangiti ka pa kasi hindi mo pwedeng makasimangot ka, natatanungin ka bakit ang bigat ng gamit mo. Nakangiti pa ka pa. Amen. More than 30 kilos, almost 40 kilos. Napakalayo, akyat, baba, napakalayo ng mga lalakaran, pero kabagan ng Diyos, hindi ako hiningal. Palapakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Amen. So mga minamahal, tuloy tayo mga kapatid. Sabi po ng Biblia, the fear of the Lord, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, move us to say no to sin. Kindly open your Bible from the book of Proverbs chapter 3 verse 7. Sa mga aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, ang talatay 7. Huwag kang magpakapanta sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So be not wise in thine own eyes, fear the Lord and depart from evil. The fear of the Lord, sabi po ng Biblia mga minamahal, the fear of the Lord move us to say no to sin. Say no to sin, say no to temptation. The fear of the Lord will depart from evil. 8 evil. The fear of the Lord, mga minamahal, is to hate evil. But without fear of the Lord, we will flirt with evil and to be corrupted by it. Ano pong ibig sabihin? Ang pagkatakot sa Diyos ay paghiwalay sa kasalanan, ngunit pag wala kang takot sa Diyos, you will flirt with evil and to be corrupted by it. Pag wala kang takot sa Diyos, mga minamahal, makipaglaro ka sa kasalanan at ikaw ang mapapahamak. Amen. Amen. Ikaw ang mapapahamak kapag ikaw'y nakipaglaro sa kasalanan. Dahil ang bayad ng kasalanan, kamatayan, and God is serious about sin. Remember, brothers and sisters, sabi po ng Biblia, the angel that sinned, cast them down to hell and prepare for the coming judgment. God is spare not the angels. Hindi in-spare ng Diyos yung mga anghel na nagkasala sa Kanya. Ibinulid sila sa impyerno. At ang panahon ni Noah, during the old days, during the days of Noah,
mga minamahal, God saw the wickedness of man is great, sabi ng Biblia, and God pronounced judgment and prepared to destroy it by blood. And mga minamahal, He destroyed them all. Mga minamahal, to give an example, mga minamahal, to be an example, mga for those who live ungodly. And sabi po ng Biblia, He turned the cities of Sodom and Gomorrah into ashes. Ang Sodom at Gomorrah sinunog ng Diyos, kasama lahat ng mga tao na ninirahan sa Sodom at Gomorrah dahil sa kanilang kasalanan. Ibig sabihin, ang Diyos ay strikto pagdating sa kasalanan. Kaya ang bawat isa sa atin matakot na gumawa ng kasalanan sa harap ng Diyos. Lahat ng kasalanan merong kabayaran. Amen. Ang bayad sa kasalanan, kamatayan sa impyerno. Ang kabayad sa kasalanan, mga minamahal, maging guilty ka sa harap ng Diyos. Mawawala, alis sa iyo ang banal na Espiritu Santo. Mga kapatid, stricto ang Diyos pagdating sa kasalanan dahil sabi nga ng Biblia, your sins shall separate you between you and your God. Your sin shall hinder your prayers. Everybody say amen. So that the Lord our God will not hear you. Ito ang naging barrier para hindi pakinggan ng Diyos yung ating mga dalangin. Kaya mga minamahal, lahat ng kasalanan, sabi ng pagmeta, meron kang takot sa Diyos. The fear of the Lord move us to say no to sin. Say no to temptation. Say no to fornication. Huwag kang papatol sa kasalanan. Everybody say, praise the Lord. Huwag mong patulan ng kasalanan. Sabi nga ng Biblia, those who profess they know God, Spirit-filled, but the same time, sabi po ng Biblia, consciously sowing to the natures of sin or pleasures of sin is guilty. Is guilty, mga minamahal, sabi po ng Biblia, are guilty, mga minamahal, before God. Amen. Guilty of mocking and despising God. So pag sinasabi mong Kristiyano ka, naglilingkod ka sa Diyos, pero nandyan ka pa rin sa kasalanan, you are guilty of mocking and despising God. Ang Diyos po hindi natin pwedeng biruin. Never say, praise the Lord. Kaya sabi po ng Biblia, the fear of the Lord, mga minamahal, provides necessary perspective, mga minamahal, for God's people to reverence and honor Him. Pag meron kang takot sa Diyos, pupurihin mo ang mahal na Panginoon. Kahit saan ka dalhin, paglilingkuran mo pa rin ang Diyos. Everybody say amen. Amen. Kindly open your Bible from the book of Psalm, chapter 22, verse 25. Sa mga aklat ng mga awit, Kapitulo 22, ang talatay 25. Sa iyo nanggagaling ang pagpuri sa akin sa dakilang kapisanan. Aking tutuparin ang aking mga panata sa harap nila na nangatatakot sa Kanya. Everybody say amen. So ibig sabihin, the fear of the Lord causes us to serve God. Everybody say amen. Causes us to serve God. The fear of the Lord causes us to serve God. The fear of the Lord, sabi po ng banal na kasulatan, perspective of for God's people to reverence and to honor Him and worship Him with their whole being. So if we truly fear the Lord, we will glorify Him. Everybody say amen.